Ito ay taong 2126. Sa mga araw na ito, naglalaro ang mga tao ng hyper-realistic na MMORPG game na tinatawag na Yggdrasil. Gayunpaman, ang larong ito ay malapit nang matapos. Habang halos lahat ng mga manlalaro ay nagsimulang umalis sa laro isa-isa, ang isang mataas na ranggo na manlalaro at ang pinuno ng pinakakinatatakutang guild, ang Ainsworth Gown, na nagngangalang Momonga, na may undead na avatar, ay isa sa napakakaunting nagpasya na manatili hanggang katapusan kasama ang kanyang teammate na si Hirohiro. Si Momonga ay palaging isang napakalaking tagahanga ng laro at nakakaramdam ng pagkalungkot na sa kabila ng lahat ng saya at kagalakan na dulot ng laro, ito ay sa wakas ay magtatapos. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-chat, nag-log out din si Hirohiro sa laro. Matapos gumugol ng napakaraming oras na magkasama at lumikha ng unbeatable guild na ito, lahat ng 41 miyembro maliban kay Momonga ay umalis sa laro, at sa wakas ngayong araw pagkatapos ng alas 12 ay aalis na rin siya. Matapos makipaghiwalay kay Hirohiro, hinawakan ni Momonga ang pangunahing sandata ng guild at tumungo sa kabilang silid kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga NPC sa kanyang utos. Inutusan niya silang sundan siya sa silid ng trono ng guild. Doon, sa tabi mismo ng tronong ito, nakatayo ang pinakamaganda at pinakamalakas na NPC sa kanilang lahat, si Albedo. Sa kaunting oras na natitira para sa pagtatapos ng laro, nagpasya si Momonga na guluhin ang source code ng mga NPC ng kaunti. Tinitingnan niya ang code ni Albedo at nagpasya na gawin itong sobrang naaakit sa kanya habang siya ay naroon. Pagkatapos ay umupo si Momonga at sumulyap sa kanyang Grand Guild at ipinikit ang kanyang mga mata habang tumutusok ang orasan sa alas 12. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi pa rin naka-log out si Momonga sa laro. May mali, mabilis niyang sinubukang subukan ang mga mensahe ng mano-mano at mag-log out mula sa laro ngunit mukhang hindi ito gumagana. Nagsimulang mabalisa si Momonga at upang idagdag sa kanyang pagtataka, kinausap siya ni Albedo at tinanong kung ano ang mali. Tinitigan siya ni Momonga, parang totoo siya, at higit sa lahat, hindi katulad ng laro, gumagalaw ang bibig niya. Talagang kinakausap niya siya at lahat ng tungkol sa kanya ay parang hyper-realistic. Nagulat si Momonga ngunit biglang may kakaibang berdeng ilaw ang nagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay ipinadala niya ang isa sa mga NPC, si Sebas, isang pinuno sa mga guard NPC ng guild hall, upang suriin ang nakapalibot na lugar. Sinabi niya na ang mga NPC ay maaari na ngayong kumuha ng mga utos nang hindi kinakailangang gumamit ng mga partikular na keyword ng laro mula sa laro. Tiyak na naisakay siya sa ibang mundo. Gayunpaman, kailangang maging sigurado si Momonga at pagkatapos na paalisin ang mga battle-made na NPC para bantayan ang natitirang bahagi ng palapag, tinawag niya si Albedo sa tabi niya. Napagtanto niya kaagad na totoo ang nararamdaman niya at mayroon pang ang sariling amoy, ngunit isang huling pagsubok ang ginawa niya. Tinanong niya si Albedo ng mahinahon hanggat kaya niya, kung maaaring hawakan niya ang dibdib nito, at pumayag naman ang dalaga, na tiyak na baliw na umiibig sa kanya, na hayaan siya. Ginawa ito ni Momonga at hinawakan siya, sa conclusion na tama, ang mga bagay at lahat ng tao sa paligid niya ay totoo. Pagkatapos ay nagdahilan siya at hiniling kay Albedo na tipunin ang lahat ng Guardian NPC mula sa lahat ng palapag ng kanilang guild, maliban sa 1st, 4th, at 8th floor Guardians, papunta sa fighting arena sa ika-6 na palapag. Pagkatapos ay tumungo siya mismo sa arena at nakipagkita sa mga Guardian ng ika-6 na palapag, dalawang cross-dressing Dark Elf, sina Mare at Aura. Nagpasya si Momonga na habang naroon siya, dapat din niyang subukan ang lawak ng kanyang mahika. Nag-summon siya ng malaking level 80 magical beast. Ang bagay ay umuungol na parang literal na demonyo ngunit hindi mapakali si Momonga na labanan ito, at sa halip ay hinayaan na lamang sa dalawang bata ang negosyo. Kasabay ng ginagawa ng mga elf sa elemental na demonyo, ang mga floor guardians ng Nazarick ay pumasok sa arena at isa-isang nagpakilala. Ang guardian ng 1st, 2nd, at 3rd floor, si Shaltir Bloodfallen, isang tunay na vampira. Si Cocytus, ang guardian ng 5th floor, na sabi ni Momonga ay ang kahulugan ng warrior. Si Demiurge, ang guardian ng ika-7 palapag, isang tunay na demonyo, at sa wakas ay si Albedo ang tagapangasiwa ng floor guardians. Isa-isa, upang igiit ang kanyang pangangibabaw sa presensya ng mga makapangyarihang nilalang, pinangakuan sila ni Momonga ng katapatan sa kanya. Ang mga guardian ay nakakagulat na sobrang tapat sa kanilang master, na parang ang mga ito ay na-program sa laro, na ginagawang mas madali ang buhay para kay Momonga. Ang pinuno ng undead ay nalulugod sa kanilang mga panata ng katapatan, ngunit biglang inabisuhan ni Sebas na ang kanilang guild, ang Great Tomb of Nazarick, ay ganap na nai-teleport sa isang hindi kilalang lupain sa labas ng Yggdrasil. Namangha sa biglaang pagbabagong ito, hiniling ni Momonga sa mga guardian na simulan ang pagpapalakas ng kanilang mga depensa, at hiniling kay Mare na gamitin ang kanyang mahika sa lupa upang ihalo ang Great Tomb of Nazarick sa nakapalibot na lugar. Pagkatapos ay binibigyan niya ang mga guardian ng kani-kanilang mga utos at umalis. Sa kanyang pribadong chambers, nakaupo si Momonga na napagtanto na karamihan sa mga mekanik mula sa laro ay naka-apply pa rin sa kanya.
Dahil siya ay isang undead, wala siyang nararamdaman at dahil nakatakda na ang kanyang class bilang magician sa laro ay hindi na siya maaaring gumamit ng anumang pisikal na armas. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang laktawan ang panuntunang ito, gumamit siya ng armor upang pansamantalang itakda ang kanyang sarili bilang isang warrior class at ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit ng mga armas. Tagumpay ang misyon. Pagkatapos ay lumabas si Momonga upang tingnan sa kanyang sarili ang bagong mundo kung saan siya dinala. Gayunpaman, sinusundan siya ni Demiurge, na nakikinig sa bawat salitang sinasabi ni Momonga. Habang kausap ang sarili, ibinubulong ni Momonga kung paano magiging isang masayang ideya ang dominasyon sa mundo sa isang bagong mundo. Sa kasamaang palad para sa kanya, narinig ni Demiurge ang lahat ng ito at mayroon ng plano na nabubuo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumaba si Momonga sa kanyang dakilang palasyo na ngayon ay ganap na natatakpan ng lupa at mga halaman salamat kay Mare. Natutuwa sa kanyang mga nasasakupan, ibinigay niya kay Mare ang guild ring na nagbibigay sa kanya ng access sa buong palasyo sa pamamagitan ng teleportation. Mayroong isang maliit na isyu ng moralidad gayunpaman, nang nagpakita si Albedo at kinailangan din niyang bigyan siya ng isang singsing, para lang hindi siya magulo, at hindi lang iyon, nandoon si Demiurge at kailangan din siyang bigyan ng singsing. Napakaraming micromanagement doon. Sa ibang lugar, may isang bagay o sa halip na isang taong baliw ay nagpaplano ng isa pang masamang plano. Bumalik sa Nazareth, habang ginagamit ang kanyang magic mirror, si Momonga ay napadpad sa isang nayo na pinangalan ng Karn na inaatake ng ilang hindi kilalang mga kabalyero. Dahil si Momonga ay nagsimulang mag-transform ng isip bilang isang undead, sa una ay wala siyang nakitang pakikiramay para sa mga taong walang awa na pinatay. Gayunpaman, nang magtanong si Sebas kung dapat nilang tulungan ang mga tao sa lungsod na iyon, naalala niya noong araw na mahina pa siya sa laro. Lahat ng tao noon ay binubuli siya, lalo na dahil siya ay nasa mahinang class na undead. Pagkatapos ay mayroong isang overdramatic na bayani na pinangalanang Touch Me, na nagligtas sa kanya. Ang bayaning ito ay ang parehong tao na lumikha kay Sebas habang siya ay nasa guild kasama si Momonga. Naniniwala si Touch Me na tungkulin nilang iligtas ang mga taong nangangailangan, kaya para maipagpatuloy ang pamana ng kanyang kaibigan, nagpa siya si Momonga na tumulong sa nayon pagkatapos ng lahat. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabihan si Sebas na hilingin kay Albedo na sumama sa kanya kung maaari at umalis. Bumalik sa labas ng Karn Village, pinalibutan ng dalawang sundalo ang isang kawawa na batang babae, si Ern at ang kanyang nakababatang kapatid na babae matapos ang brutal na pagtapos sa kanilang mga magulang. Ganoon din ang gagawin nila sa mga babae nang biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang pumasok si Momonga sa lugar sa pamamagitan ng isang mahiwagang gate. Halos agad-agad siyang gumamit ng Tier 13 magic, na agad na nag-vaporize sa isa sa mga sundalo. Na-disappoint, si Momonga pagkatapos ay nagpaputok ng mahinang Tier 5 magic at pinapatay din ito ang natitirang sundalo sa isang iglap. Ang ikinagulat ni Momonga tungkol dito ay hindi ang katotohanang napakahina ng mga tao kundi ang katotohanang wala siyang naramdamang emosyon habang sinisira sila. Habang lumilitaw si Albedo sa kanyang likuran, inaabot ni Momonga ang isang pulang potion sa pagpapagaling sa batang babae na nasugatan sa huling labanan, at inabutan din siya ng simpleng mga trumpete na pang-summon ng mga goblins, na maaaring magamit upang tulungan siya kapag kailangan niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagliligtas sa nayon at gumawa ng magic spell na tinatawag na Death Knight. Sa lalong madaling panahon ng walang buhay na katawan ng lalaki sa harap niya ay naging isang napakalaking halimaw na Death Knight at inutusan ito ni Momonga na puntahan at pawiin ang bawat sundalo sa nayon, at pagkatapos ang halimaw ay eksaktong ginagawa iyon. Hindi nagpapakita ng awa, ang Death Knight ay nilaslas ang napakalaking espada nito sa karamihan ng mga sundalo, pinunit ang kanilang mga ulo at bumubulusok sa mga ito hanggang sa mawala ang bawat isa sa kanila. Nang matapos ang kaguluhan, nagpakita si Momonga sa harap ng karamihan ng mga taga-nayon at ipinakita ang kanyang sarili bilang ang taong nagligtas sa kanila. Ipinagmamalaki niyang ibinalita ang kanyang pangalan na Ains Olgaun, umaasa na kung may iba pang natigil dito mula sa laro, balang araw ay mahahanap nila siya dahil sikat ang pangalan ng Ains Olgaun. Pagkatapos ay nakausap ni Ains ang pinuno ng nayon na nakakagulat na buhay pa, at hiniling sa kanya ang lahat ng impormasyon ng mundo bilang gantimpala sa pagligtas sa nayon mula sa mga sundalo. Ginagawa yon ng inosenteng pinuno ng nayon at ibinibigay sa kanya ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Sa wakas, pagkatapos matapos ang labanan ay inilibing nila ang mga namatay. Si Ains ay may napakaraming spells para ibalik ang mga patay, ngunit napagpasyahan niya na mas mabuting huwag makaakit ng atensyon ang kanyang sarili. Nang malapit na siyang umalis, isang grupo ng mga mandirigma na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Gazef, ang dumating sa nayon ng Karn. Ipinakilala ni Gazef ang kanyang sarili bilang pangunahing mandirigma ng Royal Guard ng Irantel na dumating doon pagkatapos na makatagpo kamakailan ng isa pang inatake na nayon. Siya ay pumunta doon upang protektahan ang nayon mula sa mga kabalyero na umiikot sa bawat nayon. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Gazef ay, na hindi nayon ang hinahabol ng mga kontrabida kundi siya.
Si Negon Gridloon, isang napakatusong sorcerer ng ilang uri ay kakatanggap lamang ng isang 7th tier magic item mula sa mga pinuno ng Slain Crazy, upang patayin si Gaze of Stronov, at ito ang kanyang mga sundalo na sumasalakay sa mga nayon, na nag-aakit sa lalaki sa kanilang bitag. Nagmarcha ang mga tauhan ni Negon papunta sa Karn Village kasama ang isang team ng magic casters para tapusin si Gazef. Napagtanto ito, sinubukan ni Gazef na kumbonsihin si Ains, dahil natalo niya ang isang buong hukbo kanina, na ipagtanggol ang nayon. Gayunpaman, tumanggi si Ains na tulungan siya dahil wala siyang makukuha sa paggawa nito. Hindi alintana ang pagkamakasarili, humiling kay Ains na protektahan ang mga taga-nayon kung hindi niya ito maprotektahan, na sinang-ayunan ni Ains, tutal kailangan niya ang mga taga-nayon upang mabuhay upang maipalaganap ang kanyang pangalan. Si Ains, gayunpaman, ay nagustuhan si Gazef at ang kanyang personalidad at binigay sa kanya ang isang bagay bago siya tumungo sa labanan. Sa wakas, si Gazef at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang harapin ang Slain Crazy ng buong lakas, habang tinutulungan ni Ains ang mga taga-nayon sa pagtakas. Si Gazef at ang kanyang mga tauhan ay buong tapang na lumalaban sa mga magical beast na naalala ni Ains bilang mahihinang halimaw na tinatawag na Archangel Flames mula sa larong Yggdrasil. Halos hindi na siya binibigyan ng mga halimaw na ito ng EXP. Sa una, ginagamit ni Gazef ang kanyang martial arts na kakayahan upang talunin ang halimaw kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit biglang ilan pa sa kanila ang naisummon, at si Gazef at ang kanyang mga tauhan ay lubhang na outnumbered at dahil dito ay natalo. Bago magawa ng mga magic casters ni Negon ang huling atake, ang item na ibinigay noon ni Ains kay Gazef ay nag-activate, at pinapalitan ni Ains at Albedo si Gazef sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumitaw siya ay binalaan ni Ains ang kanyang mga kalaban na sumuko kung gusto nila ng madaling paglaya ng kanilang mga kaluluwa sa underworld, ngunit iniisip ng mga bastos na kontrabida na nagbibiro ang lalaki. Malaking pagkakamali. Kaagad, sinimulan ni Ains nang walang kahirap-hirap na harapin ang mga pag-atake ng mga tauhan ni Negon, na ikinagulat nila, at mukhang ang mga talunan na ito ay hindi pa nakakaharap ng malakas, o sa halip ay lumampas sa kanilang lakas sa loob ng mahabang panahon. Nang natapos na ang lahat ng tinatawag nilang Monster Angels sa loob ng ilang segundo, walang choice si Negon kundi i-activate ang 7th tier spell na ibinigay sa kanya, na nagsummon ng malakas na anghel para salakayin si Ains. Ang pag-atake ay halos hindi nagdudulot ng sakit kay Ains, na kinukutsa niya ito. Napatulala at natakot sa kapangyarihang ipinakita ni Ains, nagsimulang magmakaawa si Negon para sa kanyang buhay. Ngunit binibigyan siya ng Overlord kung ano ang nararapat sa kanya. Isang lugar sa impyerno. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Ains sa Nazarick at ibinalita ang kanyang bagong pangalan at ang layunin nilang ipalaganap ang kanyang bagong pangalan, ang Ains Oilgown, sa mga bagong lupain ito. Bagamat wala sa konteksto, maling nauunawaan ito ng kanyang mga lingkod bilang isang deklarasyon na nais niyang pamunuan ang mundo. Nang natapos na ang lahat, ibinigay ni Ains ang kanyang mga utos kay Sebas, ang maid na NPC, at kay Shalthier, na pumasok sa mundo at hanapin at hulihin ang pinakamalakas na lalaki mula sa buong mundo, habang siya mismo ay patungo sa lungsod ng Irantel kasama ang isa sa mga maidservant na si Nab-Erel Gamma. Sina Ains at Nab-Erel ay gumagamit ng mga alias na Momon at Nabe, ayon sa pagkakabanggit, upang makasali sa Adventurers Guild sa lungsod ng Irantel upang matuto ng higit patungkol sa mundo. Matapos matagumpay na magparehistro bilang mga adventurer, ang dalawa ay tumungo sa isang lokal na inn upang magpalipas ng gabi kung saan halos nakatagpo na sila ng gulo. Sinusubukan at tinatakot sila ng ibang mga adventurer, ngunit hindi sila gaanong nakakatakot at hindi nila alam kung sino ang kanilang ginugulo. Sa panahon ng gulo bagaman, ang isa sa iba pang mga adventurer ay nasira ang kanyang potion at siya ay sobrang nasar. Lumapit siya at humihingi ng kapalit. Muntik na siyang atakihin ni Nabe, ngunit pinigilan siya ni Momon at binigyan sa halip ang babaeng adventurer ng isang pulang potion. Ang babaeng adventurer, si Britta, ay nalilito sa kung ano ang kanyang nakuha at tumungo sa bayan upang masuri ito. Dumiretso siya sa lokal na tindahan ng herbalist kung saan siya karaniwang bumibili ng kanyang mga potion at nakikipagkita sa may-ari ng tindahan na si Lizzie. Agad na nakilala ng matandang tindera ang potion bilang isang tunay na potion at sinubukang bilhin ito sa adventurer, gayunpaman, sa halip na bilhin ang potion ay ipinadala niya ang kanyang apo, si Ferreira, upang hanapin ang taong gumawa nito at kahit papaano ay matutong likhain ito mula sa kanila. Sa guild, nakatagpo sina Momon at Nabe ng isang grupo ng mga adventurer na tinatawag na Sword of Darkness, cool na pangalan ngunit mahinang mga individual. Ang tanging makapangyarihan sa kanila ay ang talent holder na si Ninya. Hiniling ng grupo sina Momon at Nabe na sumali sa kanilang partido para sa isang misyon, ngunit sa sandaling iyon ay tinawag si Momon sa counter dahil siya ay hiniling para sa isang pribadong misyon ng walang iba kundi si Ferreira. Si Ferreira ay isa ring sikat na talent holder na maaaring gumamit ng anumang uri ng magical item, kaya sinabi ng Sword of Darkness kay Momon na marahil ay dapat niyang tanggapin ang request ni Ferreira. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Momon na maaari rin silang sumama sa kanya sa trabaho, dahil sumali na din naman siya sa kanilang party. Simple lang ang request, gusto ni Ferreira na magtungo sa nayon ng Karn para kumuha ng ilang halamang gamot,
at gusto ng proteksyon mula sa mga bandido na darating sa kanila. Habang si Moman at ang kanyang partido ay patungo sa Karn Village, isang mapanganib na necromancer na si Khajiit, at isang uhaw sa dugo na babaeng assassin, si Clementine, ay nagpaplano ng pagsakop sa Irantel. Habang papunta sa nayon, ang partido ay inatake ng isang malaking grupo ng mga goblins at ogres, gayunpaman, mabilis silang nag-adjust. Ang isang plano sa labanan ay mabilis na ginawa, habang haharapin ng mga Swords of Darkness ang mga goblins, si Moman at Nabe ay tatapusin ang mga ogres. Habang nagpapatuloy ang laban, agad na sinira ni Moman ang formation at agad na pinawi ang ilang mga ogres ng mag-isa. Sinundan din ni Nabe ang kanyang mga pangunguna at nagpapakita ng ilang third tier na magic na pinapatay ang ilang mga ogres at goblins habang siya ay naruroon. Napagtanto ng The Swords of Darkness na ang dalawang ito ay hindi lamang ilang ordinaryong copper level adventurer, ang kanilang level ay mas mataas kaysa doon. Ang ibang mga goblins at ogres ay nataranta at napaatras nang makitang pinutol ni Moman ang kanilang mga kamag-anak. Pagkatapos nito, ang buong grupo ay nagtitipon-tipon upang kolektahin ang mga bahagi ng katawan ng namatay na halimaw upang mamaya ay mangolekta ng gantimpala. Bumalik sa Irantel, ang plano ni Clementine at ni Khajiit na sakupin ang lungsod ay nagsimula na, dahil nagawa na nilang makuha ang korona ng karunungan na maaaring magamit upang lumikha ng napakalaking sangkawan ng mga zombie para sa kanilang hukbo. Nagkaroon ng hugis ang kanilang pakana. Sa wakas ay dumating na ang grupo ni Moman sa Karn Village, na tila naging ganap na kakaiba mula noong huling beses na binisita ito ni Moman bilang Ains. Ginamit ni Ern ang trumpeta ng goblins na ibinigay sa kanya ni Ains, at ngayon ay isang kawan ng mga talagang matatalino at malalakas na goblins ang nagpoprotekta sa nayon. Nahuli pa nga nila si Moman at ang barkada mula sa pagpasok sa nayon hanggang sa magpakita si Ern at papasukin sila. Noon pa man ay may crush si Enferia kay Ern at madalas siyang bumisita sa nayon upang makipagkita sa kanya, ngunit ang pagbisitang ito ay matapos niyang malaman ng tungkol sa pag-atake. Nagpahayag ng pakikiramay si Enferia sa dalaga ngunit nangako na si Henry na magiging matatag para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at hindi na binabalikan ang nangyari gamit ang puot. Sinabi niya kay Enferio kung bakit napatibay ang nayon at binanggit din niya si Ains Olgaun, ang pulang potion na nagpagaling sa kanya, na nagbunsod kay Enferia na isipin na si Moman ay si Ains Olgaun. Mabilis na pinuntahan ni Enferio si Moman, aka Ains, at nagpasalamat sa pagligtas sa babaeng mahal niya. Humihingi din siya ng paumanhin sa panloloko sa kanya at ibinunyag niya ang tunay niyang layunin sa pagkuha kay Ains sa paglalakbay. Hindi galit si Ains ngunit sinabihan siyang huwag ibunyag ang kanyang pagkatao kahit kanino. Kinabukasan, hiniling ni Fire ang Swords of Darkness kasama sina Moman at Nabe na tulungan siyang mangolekta ng mga halamang gamot sa kagubatan. Pagdating ng buong grupo sa pasukan ng gubat ay nalaman ni Moman ang Wise King of the Forest, isang di umano'y makapangyarihang mahiwagang nilalang. Nang makakita ng pagkakataong magkaroon ng katanyagan, nakipag-ugnayan si Moman kay Aura pabalik sa Nazarick at pinalabas niya ang halimaw mula sa lungga nito. Habang papasok ang grupo sa kagubatan ay nagsimulang makatakot ang mga kakaibang ingay sa kanila, at si Moman ay tumungo upang tingnan ito dahil alam niyang ito ang dapat na halimaw na kailangan niyang talunin. Mula sa kailaliman ng kagubatan, galit na tumakbo palabas ang halimaw at sinusugod si Moman. Gayunpaman, labis ang kanyang pagkabigo, agad na kinilala ni Moman ang halimaw bilang isang higanteng Jungarian hamster, isang species na iningatan ng isa sa kanyang mga kasamahan sa guild bilang isang alagang hayop sa totoong buhay. Napagtanto na napakalaking kahihiyan na patayin ang gayong walang magawa at mahinang halimaw sa halip ay pinili ni Moman na gamitin ang isa sa kanyang mga kasanayan upang takutin ang halimaw na sumuko. Nagpasya siyang gawing lingkod niya ang hari. Pinangalanan ang Wise King na Hamsuki. Pagkatapos ay lumabas siya sakay sa likod ng hamster at ipinakilala si Hamsuki sa mga Swords of Darkness na humanga dito. Higit sa lahat, hindi rin sila natatakot dito kaya, na ginagawa itong medyo awkward para kay Hamsuki. Ang lahat ng miyembro ng Sword of Darkness ay humanga sa kaluwalhatian ng nilalang, dahil kilala ito sa buong mundo. Si Moman, gayunpaman, ay nabigla sa kanilang pangunawa kay Hamsuki, dahil hindi niya ito nakikitang iba, maliban sa isang higanteng cute na hamster. Anyways, pagkatapos ng matagumpay na pagkolekta ng mga halamang gamot, ang grupo ay bumalik sa Irantel. Pagkatapos ay humiwalay sina Moman at Nabe sa grupo para irehistro si Hamsuki, habang ang Swords of Darkness ay bumalik sa pharmacy para sa kanilang bayad mula sa lola ni Enferia. Habang sinasamahan ng Sword of Darkness si Enferia, halos umaasang isang masayang pagtatapos ang kanilang paglalakbay, ay lumilitaw si Clementine sa kanilang harapan. Ang psychopathic na babae ay hindi masyadong perpekto sa kanyang mga plano at matapang na idineklara na gusto niyang kidnapin si Enferia. Tinangka ng The Swords of Darkness na kumuha ng oras para makatakas sina Enferia at Ninya, ngunit hinarangan ni Khajiit ang kanilang daan ng pagtakas. Mayroon lamang isang paraan ng pagtakas, ang lumaban. Sa ibang lugar, pagkatapos irehistro si Hamsuki sa Adventurers Guild, sinalubong ni Moman at Nabe si Lizzie na gumagabay sa kanila sa kanyang bahay. Gayunpaman, may mali. Ang tunog ng katahimikan ay sobrang nakakabahala para matiis ni Moman.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at tumungo sa storage room sa tabi ni Nave kung saan nakita nila ang mga Swords of Darkness na naging mga zombie. Mabilis niyang tinapos ang tatlong lalaki at napansin niya ang isang putol-putol na katawan ni Nina na nakahiga doon at hindi na makita si Enferia. Alam ni Momon na kung sino man ang gumawa nito ay hindi itinago ang mga katawan, ibig sabihin ay wala silang pakialam na takpan ang kanilang mga landas. Pangalawa, isang piercing weapon ang ginamit para patayin ang Sword of Darkness at sa wakas, dahil walang ibang nakuha maliban kay Enferia, tiyak na ang target nila ay si Enferia. Sa kaalamang ito, tinanong ni Momon si Lizzie kung gusto niyang kunin siya para iligtas ang kanyang apo. Alam niyang may tiwala siya na maililigtas niya si Enferia mula sa mga dumukot sa kanya ngunit kailangang ibigay sa kanya ni Lizzie ang lahat ng mayroon siya bilang gantimpala. Nang walang ibang opsyon, sumasang-ayon si Lizzie sa pseudo na Faustian contract. Pagkatapos ay inilagay ni Momon ang kanyang kamay sa isang literal na butas sa space-time continuum, at naglabas ng ilang scroll. Pagkatapos ay inutusan niya si Nave, ipinapaliwanag sa kanya ang pagkakasunod-sunod ng mga spells na kailangan niyang gamitin, upang masubaybayan si Enferia. Nagagawa nilang matunten si Clementine sa isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan. Gamit ang Crystal Monitor, nadiskubre ni Momon ang isang undead na hukbo kasama si Enferia sa gitna nito, kaya napagtanto niya na malapit nang magkaroon ng pag-atake ng zombie. Inutusan niya si Lizzie na alertuhan ang guild at bayan, at agad na sumugod sa sementeryo. Sa mga tarangkahan ng sementeryo, nagchichil ang mga gwardya nang biglang mapansin ng isa sa kanila ang pulutong ng mga zombie na paparating sa kanila. Doon nila napagtanto na baka ito na ang huling gabi ng kanilang buhay. Sa kabutihang palad para sa kanila, dumating sina Momon at Nave sa oras upang iligtas sila mula sa mga zombie. Literal na pinabagsak ng dalawa ang isang buong hukbo ng mga zombie at narating ang lugar kung saan nakakulong si Enferia. Sa labas ng makulimlim na templo, si Khajiit ay nagsasagawa ng ilang ritual kasama ang kanyang mga alipores, habang si Clementine ay nakaupo na parang kontrabida sa mga anino ng isa sa mga haligi. Para makipaglaban ng patas, si Momon ay nagpasya na harapin ang psychopath na si Clementine, habang si Nave ay humaharap kay Khajiit at sa kanyang mga alipores. Si Nave, kahit na pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihan, ay tinatapos ang lahat ng mga alipores ni Khajiit sa isang iglap, kaya ang matandang Voldemort sympathizer ay hinila ang kanyang trump card, isang literal na skeletal dragon. Ang halimaw na ito ay di umano'y immune sa lahat ng anyo ng mahika, na nangangahulugan na si Nave ay nasa isang malaking disadvantage, o siya ay maaaring hindi. Ang babae ay may sapat na lakas pa rin na maaari niyang literal na kontrahin ang kalansay, at mahinahon habang siya ay nakikipaglaban dito. Sa kabilang banda, si Momon ay nalilibang din, dahil si Clementine ay talagang mayabang, at iyon ay palaging magpapahamak sa kanya. Ipinagmamalaki niya na si Gazef lang ang malamang na makakatalo sa kanya, at sinabihan si Momon na tumakbo siya habang kaya pa niya. Nagulat si Momon sa sinabi ng babae at nag-aalok ng counterclaim, para labanan siya ng may partida. Magsisimula na rin ang laban nila. Bumalik kay Nave, at si Khajiit ay sobrang desperado na hindi lang isa kundi dalawang skeletal dragon ang kanyang ipinatawag. Sa pagkakataong ito, nagkakaroon ng kaunting issue si Nave, hanggang sa marinig niya ang mga salita mula sa kanyang master upang ilabas ang kanyang buong potensyal, pagkatapos ay tinanggal ni Nave ang kanyang uniforme at tulad ng isang Power Ranger ay nag-transform sa kanyang maid form. Pagkatapos ay pinatunayan niya na ang buong skeletal dragon na immune sa magic, ay mali. Tama, immune sila sa magic pero hanggang 6th tier magic lang, at may access si Nave sa magic na mas mataas pa sa level na yun. Madaling pinawi ni Nave ang mga dragon at si Khajiit sa pamamagitan ng 7th tier spell. Si Momon, na patuloy na nagbibigay ng partida kay Clementine, ay paulit-ulit na nakikipaglaban sa kanya. Galit na galit sa kung paano siya paulit-ulit na tinutuya ni Momon bilang mahina, sinusugod ni Clementine si Momon ng buong puwersang pag-atake at sinaksak siya sa magkabilang mata ng mga elemental strike. Pinapawi lang ni Momon ito, na nakabigla ni Clementine, at niyakap siya ng isang brasong yakap ng oso. Inihayag ang kanyang tunay na kalikasan bilang isang undead, pinahirapan ni Ains si Clementine na natalo siya ng isang magic caster na hindi man lang gumamit ng magic. Kitang-kita na nanginginig, walang humpay na sumisigaw si Clementine at humagulgul habang hinahampas si Ains para pakawalan siya. Napatunayang walang saysay ang kanyang mga pagsisikap, at dinurog ni Ains ang kanyang katawan gamit ang magkabilang braso, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay bumalik si Ains na matagumpay kasama sina Nab Errol, Hamsuki, at Enferia, at para sa kanyang mga pagsisikap ay agad na napromote sa ranggo ng Mithril. Sa ibang lugar, sa kanyang misyon, si Shaltir ay nasa labas ng Nazarick, sinusubukang hanapin ang mga gumagamit ng martial arts kasama sina Sebas at Solution, isa pa sa mga maid mula sa Nazarick. Si Solution ay nagpapanggap na isang babae ng isang malaking bahay, at umaakit ng hindi gustong atensyon kung saan ang iba ay kumukuha ng impormasyon, at higit sa lahat, mga bilanggo. Sa kanilang pagpunta sa ibang bayan, halos agad silang nakatagpo ng ilang mga bandido. Gayunpaman, hindi alam ng mga kawawa na bandido na ang kanilang kamatayan ang kanilang hinarang, at hindi ang isang kawawang walang magawang babae, na maaari nilang pagnakawan.
Si Shaltir ay lumabas sa karwahe, at ang kanyang mga vampira na babae ay agad na bumaba at brutal na hinati ang bawat lalaking nakatayo sa malapit. Si Shaltir, sa kabilang banda, ay pinabalik sina Sebas at Solution sa kaharian at pumunta sa base ng mga bandido, kung saan hinarap niya ang kanilang pinuno, si Brain Anglos, na marunong sa martial arts. Gayunpaman, napakahina niya kumpara sa kanya na hindi niya nararamdaman na gumagamit siya ng martial arts. Ang pagsasanay sa buong buhay ng kawawang lalaki ay napatunayang walang halaga, nang ang kanyang pangunahing pag-atake ay literal na sinalungat ng kanyang pinky fingernail. Siguradong masisira ang ulo ng lalaki dahil dito. Matapos takutin ang kaawa-awang binata, nag-transform siya sa blood frenzy at pinatay ang lahat ng mga bandido maliban kay Brain, na nakatakas. Sinubukan niyang sundan siya, ngunit nakatagpo siya ng iba pang adventurer, at nagpasya siya ng mabuti habang siya ay naruroon, bakit hindi katayin din ng ilang inosenteng bystanders. Isa-isang pinatay ni Shaltir ang lahat hanggang sa marating niya si Greta, na tulala at natatakot na binato niya ng literal na potion ang vampira. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang potion ay ang ibinigay sa kanya ni Ains, na nagpapaniwala kay Shaltir na gusto siya ni Ains na buhayin. Kinuha niya ang adventurer bilang bilanggo, at kumuha ng impormasyon mula sa kanya nang mapagtanto niya na isang adventurer ang nakatakdang tumakas. Sinubukan niyang hanapin siya ngunit sa huli ay inatake siya ng ilang hindi kilalang tao na naglabas ng ilang god tier na sandata, at inaatake siya nito, na ginawang maliwanag na puting liwanag ang buong madilim na lugar. Sa ibang lugar, habang tinatalakay niya ang kanyang bagong promosyon kasama si Nab Errol, nakipag-ugnayan si Ains kay Albedo na nag-alerto sa kanya na nagrebelde si Shaltir Bloodfallen laban sa Nazarick. Bumalik si Ains sa Nazarick sa isang estado ng panik, kung ito ay maaaring mangyari sa isang NPC, maaari itong mangyari sa kanilang lahat. Sinabi niya kay Albedo na itaas ang seguridad ng guild sa maximum, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na subaybayan ang kinaroroonan ng tunay na vampira. Kasabay nito, ang lahat ng Mithril adventurers ay ipinatawag din upang harapin ang hindi kilalang vampirang ito na pumatay ng toneladang adventurer kagabi lamang. Napagtanto ni Ains na ito ay si Shaltir, at nagboluntaryong pabagsakin siya sa kanyang sarili, ngunit hindi lahat ng tao sa silid ay nagtitiwala sa tao na literal na tumalon mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas sa isang araw lang. Nagpasya din ng isa pang adventurer na samahan si Ains, at nauwi sa kamatayan sa mga kamay ni Ains habang inatake ni Mare ang lalaki hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay tumungo si Ains sa lokasyon kung saan nakatayo si Shaltir na walang buhay na parang puppet. Sinubukan ni Ains na gumamit ng isang super tier magic item para palayain siya, ngunit nabigo ito, na nagpatanto sa kanya na may mga god tier magic item din sa mundong ito. Mabilis siyang umatras kasama si Albedo at bumalik sa Nazarick upang maging handa sa susunod na mangyayari. Pagkatapos ay dinala ni Ains si Albedo sa treasure room na binabantayan ng NPC na nilikha niya, si Pandora's Actor. Doon, napagtanto niya kung gaano siya naging tamad, o talagang may pinagdadaanan lang siya noong nilikha niya ang NPC. Ang Pandora's Actor ay tunay na ehemplo ng kilabot. Sa kabutihang palad, hindi na niya kailangang magdusa pa sa mga basura ni Pandora, at mabilis na kinuha ang mga world-class na item sa guild, at nilagay sa mga floor guardian NPC ang mga ito para protektahan sila bago siya lumaban kay Shaltir. Ngunit sinabi rin niya na isa si Shaltir sa pinakamalakas na NPC sa Nazarick at baka hindi niya ito matalo. Matapos ang lahat ng paghahanda, si Ains ay tumungo sa unang malaking labanan ng kanyang buhay sa bagong mundong ito. Sa lahat ng iba pang floor guardians na nanunood, si Ains ay hindi lamang nakikipaglaban para sa tagumpay kundi para sa kanyang karangalan bilang pinuno ng Nazarick. Maaari niyang ipadala ang sinuman sa iba pang NPC upang gawin ang trabaho para sa kanya, ngunit ayaw ni Ains na maglaban sila sa kanilang mga sarili, dahil sa kanila ay nakikita niya ang kanyang mga kaibigan. Nakarating si Ains at hinamon si Shaltir sa isang labanan, ngunit hindi siya tumutugon hanggat hindi siya inaatake tulad ng sa mga laro. Kaya't nagpasya si Ains na ilabas ang epic na kapangyarihan, at nilagyan ng sarili ng daan-daang spells bilang paghahanda para sa labanan. Ang buong eksena ay tumatagal ng higit sa 2 minuto na kung gaano karaming mga spells ang idinagdag niya. Sa wakas ay nagsimula na ang labanan, walang ideya si Shaltir kung bakit ngunit inihayag niya na kailangan niyang salakayin si Ains, malamang na na-brainwash siya ng god tier na sandata. Ang labanan ay uminit, at sina Ains at Shaltir ay tila magkatulad sa bawat isa. Gayunpaman, si Shaltir ay isang NPC pa rin at ang kanyang mga galaw at pag-iisip ay limitado sa kung ano ang kanyang idinisenyo. Sa kabila nito, binigyan ni Shaltir ng isang malupit na laban si Ains na kailangan pang gamitin ang kanyang espesyal na galaw, ang The Goal of All Life is Death. Hindi tinatalo ng galaw na ito si Shaltir pero binanggit ko lang kasi sobrang angas. Ipinagpatuloy ni Ains at Shaltir Bloodfallen ang kanilang laban. Gayunpaman, nabunyag na ang kalalabasan ng kanilang laban ay hinulaan na ni Ains. Ginamit niya ang pinakamatandang kasanayan na naimbento ng mga tao upang talunin si Shaltir. Sinadya ni Ains na sabihin sa kanya ang kanyang kahinaan, at ang kakulangan nito at akitin siya gamit ang peking data.
Gamit ang kaalaman tungkol kay Shalltear, na ibinigay ng kanyang lumikha at ng kanyang kaibigan na si Peroncino, inihanda niya ang buong labanan. Kaya kahit naisip ni Shalltear na malamang ay wala sa level si Ains, nagsisimula pa lang siya. Sa pagbawas ng kanyang MP, lumipat si Ains sa isang warrior class at ginamit ang sandata ng world champion, ang Perfect Warrior. Pagkatapos ay sinamantala ni Ains ang katotohanan na siya ay naglalaro ng Yggdrasil ng sobrang tutok sa nakalipas na mga taon, at naglabas ng sunod-sunod na item sa cash shop. Sa wakas ay gumamit siya ng super tier spell, ang Fallen Down, na sa wakas ay pumatay kay Shalltear. Sa pagkatalo ng NPC, bumalik si Ains sa Nazarick. Pagkatapos ay tinipon ni Ains ang lahat ng kanyang mga katulong sa treasure room at sinabi sa kanila ang kanyang plano na buhayin si Shalltear gamit ang ginto na mayroon sila. Sinabi niya sa kanila na patayin si Shalltear kung magising siya na nasa ilalim pa rin ng utos ng God tier magic. Pagkatapos, binuhay niya si Shalltear gamit ang 500 milyong ginto. Sa kabutihang palad, si Shalltear ay wala na sa spell, ngunit wala siyang alaala sa kanyang oras na nasa ilalim siya ng kontrol ng isip. Nang bumalik sa normal ang lahat, si Momon at Nabe ay bumalik sa guild upang maghanap ng bagong trabaho, at ipinakita na siya ay direktang na-promote sa Adamantine class, na ginagawa silang ikatlong partidong Adamantite sa kaharian. Nagsisimula ang Season 2 sa isang lugar sa isang hindi kilalang dungeon, ang isa sa mga dating maalamat na adventurer, si Rigrit, ay nakipagkita sa isang malaking dragon na tila pamilyar sa mundo ng Yggdrasil. Ipinaliwanag ng dragon kung ano ang nararamdaman niya na ang daang taon na kaganapan ng isang manlalaro ng Yggdrasil na na-transport sa kanilang mundo ay nangyari, at kung paano niya naramdaman sa pagkakataong ito na ang manlalaro ay masama. Binalaan niya si Rigrit na manatili sa kanyang mga depensa at maging maingat sa bawat galaw. Hindi ako sigurado na magiging sapat iyon. Ang ating bida na si Ains, sa kabilang banda, ay kasalukuyang gumagawa ng isang adventure mission bilang si Momon. Gayunpaman, tulad ng inaasahan kahit na ang pinakabaliw na mga halimaw ay masyadong mababa ang antas para sa kanya upang harapin. Pagkatapos patayin ng isang butiki na kasing laki ng isang normal na bahay, bumalik siya sa Nazarick at dumiretso kay Albedo upang marinig ang mga ulat ng mga plano ng Nazarick. Malugod na winelcome ni Albedo ang pag-ibig ng kanyang buhay at agad na nagsimulang makipaglandian sa Overlord. Sa kasamaang palad, si Ains ay isang undead, at hindi makatugon sa kanyang damdamin, kaya't hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang ulat. Tila, abala si Aura sa paggawa ng Nazarick sa malapit upang linlangan ang mga tao. Si Demiurge ay nasa isang lugar na gumagawa ng mga spell scroll gamit ang magic ng dugo, at inihahanda ni Cocytus ang kanyang sarili para sa unang pagpapakita ng kapangyarihan ng Nazarick. Aabangan natin yan mamaya. Si Shalltear naman ay hindi pa ganap na nakakabalik sa kanyang katinoan. Siya ay bumalik na buhay, ngunit ang pagkakasala sa pakikipaglaban sa kanyang master ay nagkaroon ng lubos na tama sa kanyang utak. Siya ay nasa isang lugar sa Nazarick na nag-iinom ng alak. Bumalik sa kabisera ng Reestice Kingdom, si Gaze of Stronach sa wakas ay nasa tabi ng kanyang hari sa konseho, ligtas at maayos salamat kay Ains Olgaun. Medyo madaming magandang sinabi si Gaze of tungkol sa tao na nagligtas ng kanyang buhay sa kanyang hari, kaya naman hiniling ng hari na makipag-meeting si Gaze of kay Ains para personal niyang pasalamatan ito sa ginawang kabaitan. Sa ibang lugar, sa nayon ng Lizardmen, pinag-uusapan ng Greenclaw Tribe Chieftain, si Shosryu, ang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Zaryuso. Si Zaryuso, ang may hawak ng sikat na sword Frostbane, ay hindi na miyembro ng tribo dahil lumayas siya upang maghanap ng kaalaman noong siya ay napakabata. Ang Lizard ay nagdala ng iba't ibang mga bagong ideya, tulad ng pagsasaka ng isda sa nayon. Gayunpaman, alam niya na sa kabila ng lahat ng ito, siya ay isang outcast pa rin. Habang nag-uusap ang magkapatid sa kanilang buhay ay biglang dumilim ang langit at nagmamadali silang bumalik sa kanilang nayon. Isang madilim na napakalaking nilalang ang bumaba mula sa langit na nagpapahayag ng sarili bilang tagapagbalita ng tinatawag na dakila. Binabalaan nito ang mga taga-nayon na sa loob ng 8 araw ay darating ang hukbo ng dakila sa kanilang nayon at sisirain sila. Maghanda ng walang kwentang pagtutol, ang pahayag nito at muling naglaho sa langit. Pagkatapos ng kakaibang deklarasyon mula sa isang literal na halimaw sa kalangitan, umupo ang tribong Lizardman para sa isang pulong ng konseho sa tabi ng kanilang pinakadakilang salamangkero, isang matandang butiki. Ang ginang, na nakakagawa lamang ng Tier 2 magic, ay nagpahayag na ang demonyo mula sa langit, sa presensya nito, ay malamang na may hindi bababa sa Tier 4 magic, kaya iminumungkahi niya na malamang na tumakbo sila. Ang mga butiki, gayunpaman, ay nag-aatubili na bitawan ang kanilang paggalang sa sarili at mas gugustuhin nilang lumaban kaysa tumakas, kaya naman ipinapayo ni Zaryuso na ang lahat ng Lizardmen na tribo ay dapat bumuo ng isang alyansa upang lumikha ng isang malaking hukbo para sa labanan sa hinaharap. Ang iba pang Lizardmen ng tribo ay nagsimulang ibuli si Zaryuso para sa pagmumungkahi ng isang hangal na solusyon. Marahil ay hindi nila alam na si Zaryuso ang uri ng pangunahing karakter sa season na ito. Pero hindi rin talaga sila nagkakamali. Noong panahon na ang mundo ng mga Lizardmen ay sinalanta ng tagutom, ang 7 Lizardmen na tribo ay nakipagdigma para sa pagkain.
Ang mga tribong Small Fang, Razortail, Red Eye, at Dragon Tusk ay ang 4 na tribo lamang na nakaligtas sa digmaan. Ang Dragon Tusk ay ang tanging kalaban na tribo na nakaligtas sa labanan. Bagamat ang unang 3 tribo ay malamang na madaling magsanib puwersa, imposibleng humingi ng tulong sa tribo ng Dragon Tusk, o malamang na iyon ang iniisip ng mga butiki. Gayunpaman, si Zariuso ay naninindigan pa rin na ito ay ang kanilang laban lahat o sila ay mamatay, kaya pinamamahalaan niyang kumbonsihin ng konseho na hayaan siyang subukan at hikayatin ang mga tribo na magsanib puwersa. Ang manlalakbay ng butiki ay tumungo muna sa kanyang paglalakbay sa pinakamalapit na tribo na tinatawag na Red Eyes. Pagdating niya doon ay dinala siya sa isang malungkot na tolda kung saan nakilala niya ang pinuno ng Red Eyes tribe na nagngangalang Crush Lulo. Ang lizard woman ay hindi katulad ng anumang nakita ng sinuman, siya ay albino. Habang nagtago siya sa takot na baka kapuutin siya ng iba dahil sa kanyang maputing balat, nagulat ito nang agad na pinalabas ni Zariuso ang kanyang pag-ungol ng pagkakagusto matapos siyang makita. Si Zariuso ay labis na nabigla sa kanyang kagandahan na nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang misyon at nagsimulang kumilos na parang isang gogo. Sa ilang segundo ng pagkakita kay Lulo, hiniling niya itong pakasalan siya. Pagkatapos ng ilang awkward na sandali, sa wakas ay huminahon ang lalaki at nakumbinsi si Lulo na sumali sa kanyang layunin. Medyo masaya si Lulo na gawin yun dahil alam niyang kung kanya-kanya lang sila, lahat sila ay mamamatay. Matapos makumbinsi si Lulo, nagpasya si Zariuso na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa iba pang mga tribo. Gayunpaman, iminungkahi ni Lulo na bisitahin muna nila ang mga Dragon Tusks dahil maaari siyang magpadala ng mensahero sa ibang mga tribo. Okay lang si Zariuso sa ideya at tumungo sa tribo ng Dragon Tusk kasama si Lulo, na nakatago sa likod ng isang literal na palumpong. Sa ibang lugar sa isang kampo sa gilid ng burol, nakatanggap si Cocytus ng malaking kargamento ng mga magic scroll mula kay Demiurge na may mensaheng maghahatid ng napakalaking tagumpay para sa Supreme One, si Ainz Olgaun. Confident rin si Cocytus na magdadala siya ng kamatayan at kaguluhan sa ngalan ng kanyang master sa darating na digmaan. Pagkatapos ng ilang paglalakbay, sa wakas ay narating ni Zariuso at Lulo ang kasumpa-sumpa na tribo ng Dragon Tusk at nakakagulat na madaling pinapasok ng mga gwardya. Gayunpaman, ang pinuno ng tribo ng dragon na si Zenburo ay hindi isang makatuwirang tao. Baka sabihin pa ng iba na medyo makaluma na siya, dahil mahilig lang siyang mag-discuss ng mga bagay-bagay pagkatapos lang ng laban. Ang pinuno ng butiki ay agad na hinamon si Zariuso na makipaglaban, nangako na pakikinggan lamang ang kanyang panukala kung siya ay mananalo laban sa kanya. Kung matalo si Zariuso, hindi lang siya mamamatay kundi si Lulo ay kukunin din bilang premyo ni Zenburo. Hindi sigurado kung pumayag pa ba ang kawawang babae dito, pero nagsalita na ang mga lalaki at nagsimula na ang laban. Halos kaagad na napagtanto ni Zariuso na ang kanyang pisikal na lakas ay mas mababa kaysa kay Zenburo, habang ang malakas na pinuno ng Lizardmen ay pinapa-atres ang kawawang butiki sa paligid. Gayunpaman, si Zariuso ay mayroong kanyang armas na Frost Pain, karaniwang isang cheat code sa tonelada ng mga laban. Ang espada ay nag-iiwan ng nagyayelong epekto kapag nahawakan nito ang isang kalaban, at sa bawat pag-atake niya ay nagsimulang madaig ni Zariuso si Zenburo, hanggang sa wakas, ang pinuno ay sumuko. Pagkatapos ay sumali si Zenburo kina Zariuso at Lulo, at ang partido ay bumalik sa Razortail Lizard Tribe, ang unang lugar ng pag-atake gaya ng idineklara ng masamang langit na demonyo ilang araw na ang nakalipas. Ang lugar ay napuno na ng mga mandirigmang lizard habang ipinapahayag ni Zariuso ang mabuting balita ng pagkakaisa sa lahat ng mga tribo. Gayunpaman, walang oras upang manatiling kalmado at magdiwang, isang pulong ay nasa lugar na. Ang mga tagamasid mula sa mga Lizardmen ay nakakuha ng impormasyon na may isang malaking hukbo ng mga undead. Napakalaki ng hukbo na kahit pinagsama-sama ang lahat ng mga tribo ay nahihigitan pa rin sila ng 3 laban sa isa. Si Zenburo ay kumpiyansa pa rin tungkol sa pag-atake ngunit ang iba pang mga pinuno ay hindi masyadong masaya sa pag-atake sa isang mas malaking hukbo. Ang labanan sa hinaharap ay magiging isang mahirap. Di nagtagal, isang kawon ng mga undead na halimaw ang lumitaw para sa isang pag-atake tulad ng ipinangako ng Herald. Gayunpaman, ang mga butiki ay tila nakakagulat na handa laban sa pag-atake. Kahit nasa napakaraming bilang ng mga umaataking puwersa, ang mga butiki ay nakatayong matatag. Ito ay maliwanag na ang kakulangan ng isang commander sa undead army ay gumawa sa kanila na hindi masyadong epektibo. Ang pinuno ng mga nayo ng butiki ay nagpapatawag din ng mga elemento ng latian upang tulungan sila sa labanan na ibahin ang lugar sa kanilang pabor. Ang mga butiki ay nanalo laban sa napakalaking puwersang ito. Si Cocytus, na binigyan ng utos ng tungkulin na i-take over ang mga butiki ay nanunood, habang ang hukbo ay gumuho sa mga walang saysay na pakikibaka ng mga butiki. Nababagabag sa ideya na dinudungisan niya ang pangalan ng kanyang master, tinawagan niya si Demiurge para sa ilang payo. Gayunpaman, dahil ang pangalan ng Ainz Olgaun ay hindi kailanman binanggit, sinabihan ni Demiurge si Cocytus na kumilos ng mag-isa. Nabigo ang napakalaking Ice Demon, hinayaan ang kanyang commander na si Elder Leech na sumama sa pag-atake laban sa Lizardmen, at muling nagpatuloy ang labanan.
Ang Elder Leech ay nagtataglay ng napakalaking magic power at nagsimulang magpasabog sa mga butiki ng isa-isa. Hindi na nito kailangang pumasok sa larangan ng digmaan dahil sa malayuan nitong kakayahan. Gayunpaman, gumawa si Zaryuso ng isang plano upang tapusin ang Leech gamit ang kanyang mga short-range skill. Sumakay siya sa kanyang alaga, isang Hydra, at tumakbo patungo sa Leech. Nakalulungkot na napatay ang Hydra, ngunit nagawa ni Zaryuso na mabitag ang Leech sa loob ng isang kulungan ng yelo gamit ang kakayahan ng kanyang espada. Sa kanilang dalawa na nakakulong sa loob ng bilangguan, ang Leech at si Zaryuso ay nakikipaglaban sa kanilang sukdulang kakayahan. Sa kabila ng pagiging mas malakas ng Leech kaysa sa Lizardman, hindi nawala ng pag-asa si Zaryuso. Pagkatapos ng maraming sakit at maraming pag-atake, si Zaryuso ay nagwagi sa pamamagitan ng sorpresang pag-atake sa Leech sa isang hamog at itinulak ang kanyang Frost Pain sa hindi umiiral na utak ng Leech. Sa tagumpay ng Lizardman sa labanan, humarap si Cocytus at sagutin ang kanyang master para sa kanyang kabiguan. Ipinagdiriwang ng Lizardman ang tagumpay, nakapagtataka, ang banta na tila, Avenger level, ay hindi ganoon kahirap harapin. Habang ang buong Lizard Group ay nasa labas na nagdiriwang, sina Zaryuso at Crush ay nag-iisa sa isang tolda na namumula. Ang dalawang ito ay gumaganap ng landian kamakailan, ngunit hindi sila makapagsasaya ngayong gabi, habang si Zenburo ay nagtataka sa pag-iisip kung ang mga ito ay nagsasaya, na labis na ikinagulat nila. Bumalik sa Nazarick, tinipon ni Ains ang lahat ng kanyang mga guardian kasama ang isang bagong mukha, si Victim, ang guardian sa ikawalong palapag. Ang demonyong mukhang Pokemon, sa lahat ng katapatan, ay tila may mga kapangyarihan upang tulungan silang maghanda para sa mga hindi inaasahang pagtatagpo. Pagkatapos ipakilala ang bagong miyembro, ibinaling ni Ains ang kanyang pagtuon kay Shalltear at sinabi sa kanya na parurusahan niya siya mamaya para sa kanyang mga aksyon. Napagtatanto na marahil ang isang parusa ay makapagpapabalik sa kanyang sarili at maalis ang kanyang pagiging guilty sa sarili. Sa wakas, oras na para ipakita ni Cocytus ang kanyang ulat. Ipinaliwanag ng kawawang demonyo kung paano siya natalo habang minamaliit niya ang mga butiki at ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ains na binigyan niya si Cocytus ng mahinang hukbo upang matuto siyang umangkop at muling mag-apply ng mga resources bilang pinuno. Dahil ang lahat ng puwersa ni Cocytus ay low-tier undead, walang panganib para sa Nazarick. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangang harapin ni Cocytus ang kaparusahan, dapat niyang lipulin ang mga lizardmen sa mukha ng mundong ito. Si Cocytus, na tila umunlad mula sa kanyang kamakailang pagkabigo, sa halip ay humiling na hayaang buhayin ang mga lizardmen at gawing lingkod ng Nazarick. Nang tanungin ni Ains kung bakit, humakbang si Demiurge sa pagmumungkahi, na maaaring makinabang sila upang makita kung paano gagana ang pamamahala sa isang bagong tao sa ilalim ng Nazarick. Pagkatapos ng lahat, nagpaplano sila para sa dominasyon sa mundo at ang pamamahala sa mga tao ay isa rin sa mga gawain sa ilalim nito. Sa kaunting pag-aatubili, si Ains ay sumang-ayon sa mga hinihiling, ngunit inutusan niya silang pamunuan ang mga butiki gamit ang paraan maliban sa takot. Parang may natitira pa namang puso ng tao kay Ains pagkatapos ng lahat. Mahinahon niyang ipinaliwanag na gusto niyang ang lahat ng mga guardian ay kumilos tulad ni Cocytus, at kumilos para sa higit na kabutihan ng Nazarick sa halip na bulag na gawin ang ipinagagawa niya sa kanila. Isang desisyon na pagsisisihan niya. Makikita natin. Pagkaalis ni Ains, sinabi ni Demiurge sa mga guardian na nilayo ni Ains ang lahat ng ito, na nais nilang matutong maging higit na nagtutulungan sa kanilang layunin ng pananakop. Ginagawa ng lalaking ito na parang genius si Ains, kahit na ang kawawang tao ay wala man lang clue kung ano ang nangyayari. Sa kanyang kwarto, masaya si Ains na ang kanyang mga guardian ay natututong mag-evolve. Para sa isang literal na overlord, medyo inosente siya. Kinabukasan, ang mga guardians at si Ains mismo ay bumalik sa larangan ng digmaan sa isang engranding pagpapakita ng puwersa, nagyayelo sa lawa, naghagis si Gargantua ng napakalaking bato sa gitna ng lawa, at ang undead ay nagsagawa ng royal procession para maupo si Ains sa ibabaw ng bato at magsalita sa harap ng mga lizardmen. Ito ay hindi na isang normal na digmaan, ito ay isang digmaan na ngayon sa ngalan ng Ains Allgown. Namangha ang mga lizardmen habang nakikita nila na kahit ang undead na hukbo, ay may mas mahusay at mas malakas na kagamitan kaysa sa kanila. Napagtanto nila na ang labanan noon pa man ay pagsubok lamang ng kanilang lakas at ang tunay na labanan ay tiyak na mapapatay silang lahat. Tumungo si Zaryuso at ang kanyang kapatid kay Ains bilang mga kinatawan para sa pahayag. Sinabi sa kanila ni Ains na sa loob ng 4 na oras, darating si Cocytus upang salakayin sila ng mag-isa at kung mananalo sila laban sa kanya, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Malinaw na gustong sumuko ang dalawang butiki ngunit walang susuko kung walang laban. Hindi hahayaan ni Ains na mangyari iyon. Pagkatapos ay tinalakay ng mga pinuno ng 5 tribo ang kanilang bagong plano sa labanan. Nagpasya silang pumunta sa kanilang sarili nang wala ang kanilang mga hukbo, kasama si Crush na manatili at pamunuan ang natitirang mga nakaligtas. Habang nakikipagtalo siya laban dito, iniwan ng tribe leader si Zaryuso para makipag-usap sa kanya.
Sinisikap ni Zaryuso na kumbonsihin ang kanyang mahal na ito na ang wakas para sa kanila, at gusto niyang mabuhay siya kahit na mamatay siya sa labanan, na malamang na mangyayari. Sa wakas ay tinanggap na ni Crush ang kapalarang nasa harap nila, ngunit hiniling niya na buntisin niya ito bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. At kaya, ilang sus na bagay ang naganap. Ang Lizardmen Champions, sina Zaryuso, at Zenburo, kasama sina Kyukozuzu at Sukyu Juju, ng Razortail at Small Fang Chieftains ay naghahanda para sa pakikipaglaban kay Cocytus. Sa panahon ng paghahandang ito, pumasok si Ains at ang kanyang mga guardian sa isang pansamantalang base ng mga operasyon. Doon sa pansamantalang base, si Ains ay nakaisip ng isang perpektong parusa para kay Shaltir na magpapahiya sa kanya para lamang makabalik sa kanyang dating sarili. Nagpasya siyang gamitin ang tunay na vampira bilang kanyang pansamantalang trono habang pinapanood niya ang labanan. Gayunpaman, sa halip na ipahiya si Shaltir, ang pagkilos ay medyo nakasabik sa kanya. Habang nakaupo sa ibabaw ni Shaltir, ginagamit ni Ains ang Mirror of Remote Viewing para panuurin ang mga aksyon na gagawin ng Lizardmen. Sa kasamaang palad, aksidenteng natisod ng Overlord sina Zaryuso at Crush sa gitna ng kanilang sesyon. Well, alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Ito ang dahilan kung bakit hindi angkop ang pag-espiya. Makalipas ang ilang sandali, ang mga kampyon ng The Lizardmen ay nakahanda sa larangan ng labanan, at dumating si Cocytus upang lumaban na gamit ang kanyang Floor Guardian gear. Gaya ng inaasahan, si Cocytus ay mas malakas kaysa sa mga pinuno at isa-isa silang pinuputol. Ang dalawang chieftain mula sa mas maliliit na tribo ay hiniwa sa kalahati at ang ulo ni Zenburo ay nahiwalay din sa kanyang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Tanging si Zaryuso at ang kanyang kapatid na lalaki ang naiwan. Nasiyahan sa kanilang mga kakayahan, hiniling ni Cocytus ang kanilang mga pangalan at binigyan sila ng karangalan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang God-slaying Emperor Blade. Sinubukan ng kapatid na ilapat ang parehong pamamaraan na ginamit nila sa Lich upang talunin si Cocytus, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na at madali silang na-counter. Sa harap mismo ng mga mata ng kanyang kapatid, si Shosryu ay pinatay at makalipas ang ilang segundo sa isang sandali ng emosyon, si Zaryuso ay natalo rin. Ang tagumpay sa ngalan ng Ains Old Gown ay nakamit. Nang maglaon, binati ni Ains si Cocytus para sa kanyang tagumpay at ipinatawag si Crush para sa isang deal, iulat at subaybayan ang kanyang mga tao para sa anumang mga palatandaan ng paghihimagsik at bubuhayin ni Ains si Zaryuso. Sumang-ayon si Crush at muling binuhay ni Ains si Zaryuso. Ipinakita ni Ains ang hindi kapani-paniwalang gawain ito sa mga butiki na ngayon ay sumasambo sa kanya na parang isang Diyos. Pagkatapos na ipangako ang kanilang katapatan, hiniling ni Zaryuso na ibalik din ang kanyang kapatid at si Zenburo, ngunit si Ains, na nakaranas ng pagkawala ng level pagkatapos buhayin si Zaryuso, ay hindi kaagad ginawa, isinasaalang-alang niya ito, na pinapanatiling protektado ng mga Lizardmen ang kanilang mga katawan. Habang nasa Reestice Capital pa rin, pumunta si Sebas sa Magician's Guild para bumili ng spell scroll, at pabalik sa mansyon ay napadpad siya sa isang brutal na sinakta na dalaga. Matapos maalala ang mga salita ng kanyang lumikha na player na si Touch Me, kinuha siya sa kaligtasan. Ang lalaking nagtapon sa kanya ay nakiusap kay Sebas na huwag gawin, dahil siya ay papatayin ng sindikato ng krimen ng Eight Fingers dahil sa pagpayag na kunin ang isang asset. Binigyan ni Sebas ng pera ang lalaki para tumakas sa bayan bilang tugon. Sa kanyang pagbabalik, nabigla si Solution sa pag-aalaga ni Sebas sa dalaga. Inutusan pa ni Sebas si Solution na pagalingin ang batang babae sa kanyang mga pinsala, kahit labis ang pagkamuhi nito sa mga tao. Nang tuluyang magising ang dalaga, napaiyak siya sa ipinakitang antas ng kabaitan. Sa buong buhay niya ay minamaltrato at ginamit siya ng mga tao at ngayong ipinakita sa kanya ang gayong pagmamalasakit at pagmamahal ay nabigla siya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang tuware, at ipinaliwanag na nais niyang pagsilbihan si Sebas bilang tanda ng pasasalamat. Si Sebas, na tila nagustuhan ng babaeng tao ay nagutos kay Solution na huwag ipaalam kay Lord Ains, na isinasaalang-alang na ito ay isang maliit na bagay. Ngunit si Solution, bilang isang racist, ay hindi nasisiyahan sa bagong tuklas na pag-ibig ng tao. Samantala, nag-aalmusal si Gazef kasama si Brain on Gloss, na nasa depressive state kasunod ng pakikipagtagpo niya kay Shaltir. Hindi lamang nabugbog ng isang babae ang lalaki, ngunit na-trauma rin siya pagkatapos ng kanyang pinakamahusay na pag-atake, ang pinaghirapan niya sa loob ng mga dekada, ay napahinto ng isang kuko lamang. Nakakalungkot para sa lalaking ito, kailangan niya ng therapy sessions. Sa ibang lugar sa isang liblib na rehiyon, sinisira ng Adamantite Adventurer Team, ang Blue Rose, ang isang ilegal na pananim na ginagamit sa paggawa ng isang malakas na narcotic na tinatawag na Black Dust. Ang koponan ay magpapatuloy, dahil ang issue ay hindi magtatapos sa pagwasak ng isang kampo lamang. Habang nag-scouting, nakahanap ang miyembro ng Blue Rose na si Evil Eye ng parchment na may code, na maaaring maghatid sa kanila sa mga pinuno ng Eight Fingers, ang aktwal na mga master ng buong masasamang sitwasyon na nangyayari sa Reestice Kingdom sa ngayon. Ang Eight Finger ay isang napakalaking kriminal na crew na may mga kamay sa lahat ng uri ng kriminal na aktibidad,
mula sa negosyo ng droga hanggang sa pang-aalipin, ginagawa nila ang lahat. Sa ibang lugar sa parehong oras, tinalakay ng mga pinuno ng Eight Fingers ang pagsunog ng pananim at maging ang batang babae na iniligtas ni Sebas. Hindi sigurado kung bakit napakahalaga ng isang batang babae sa isang malaking mafia crew, ngunit hayaan muna natin ito sa ngayon. Sa mesa, ipinangako ni Zero, pinuno ng Eight Fingers Security, kay Coco Doll, pinuno ng Slave Department, na ibabalik ng kanyang mga tauhan ang babae sa kanilang pag-aari. Dahil ang world domination ay dumating sa mga pakikibaka sa pagpapanatili ng pananalapi, at habang sinusuri ni Ains ang pananalapi ng New World, nahihirapan siyang pamahalaan ang mga pondo para sa budget ng Lizardmen at ng mga undercover agent ng Nazarick. Ang kanyang hukbo at mga tauhan ay patuloy na lumalaki, ngunit ang mga resources na mayroon siya ay limitado, isinasaalang-alang ang katotohanan na wala siyang paraan upang kumita ng pera at gastos lang ng gastos nito. Hindi pa nabanggit ang malaking halaga na ginastos niya para buhayin si Shaltir. Si Nab Barrel, bilang Nabe, ay pumupunta kay Ains patungkol sa iba't ibang mga sample ng ore na binili niya para magsagawa ng eksperimento sa appraisal, upang makita kung aling ore ang kikita ng pinakamaraming ginto. Ibinigay niya kay Nabe ang lahat ng pera na natitira niya, ipinaalala sa kanya na maging patago at kaaya-aya sa mga tao para sa kanilang mga balat kayo, at tahimik na nagtatampo tungkol sa kanyang mga problema sa pera. Sa ibang lugar, si Climb ay binibigyan ng sparring session ni Gazef. Alam ni Gazef na si Climb ay isang ordinaryong batang lalaki lamang na walang espesyal na kasanayan o kakayahan o may kapangyarihan na lumakas pa, at gayunpaman, ay nasisiyahan siya sa walang humpay na pagnanasa at determinasyon ng bata. Sinabi ni Gazef sa kanyang vice chief na ang kapangyarihan ni Climb ay hindi maaaring lampasan ang kapangyarihan ng isang gold rank na adventurer, at hindi yun mababago ng kanyang mga pagsisikap, ngunit maaari pa rin siyang matuto mula sa karanasan. Pagkatapos ng spar, pumunta si Climb upang makipagkita sa kanyang prinsesa, si Prinsesa Renner na kanyang pinaglilingkuran at ipinakilala sa pinuno ng Blue Roses, si Lakios, kasama ang isa sa kambal na assassins ng Blue Roses, si Tina. Sa ilalim ng gabay ni Renner, nalaman nila na ang code na natuklasan nila sa Black Dust Crop ay sa katunayan ay isang listahan ng mga lokasyon. Ang mga lokasyon ay lumilitaw na ilang pangunahing hideout, at mga pasilidad ng imbakan ng grupo ng Eight Fingers sa kabiserang lungsod. Nagpasya silang salakayin ng isa sa mga lokasyon na ito. Isang underground na warehouse. Samantala, pinagsisilbi ni Sebas si Tuare bilang katulong ng asyenda. Napagpasyahan nila na pinakamahusay na itago si Tuare sa loob ng bahay, ngunit ang Eight Fingers ay mukhang nalaman na ito, at hindi nagtagal si Succulent, isang ahente ng Eight Fingers, at si Constable Staffen, ay nakita na si Tuare sa bahay. Ang dalawa ay humihingi ng kabayaran para sa pagbili ni Sebas kay Tuare sa kabila ng mga batas na anti-slave, upang mapatawad sa kanyang krimen. Pinahintulutan si Sebas ng 2 araw na pag-isipan ang kanilang panukala, umalis ang dalawa. Napagtanto ang problema at ang katotohanan na ang kanilang cover bilang mga ahente ng Nazarick ay maaaring masira, si Solution ay nagmensahe kay Ains upang ipaalam sa kanya na si Sebas ay maaaring naliligaw sa kanilang misyon, o mas malala pa ay makompromiso. Nagtungo si Climb sa isang inn kung saan nanananghalian sina Gagaran at Evil Eye, at ipinaalam sa kanila na gusto ni Lakios na maghanda silang kumilos. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ipinaalam sa kanilang dalawa ni Evil Eye ang bagong pangkat ng Adamantite, ang Darkness, na binubuo ng mga adventurer na sina Momon at Nabe, kasama ang The Wise King of the Forest bilang isang alagang hayop, na iniwan si Gagaran na namangha sa kanilang naiulat na mga nagawa. Nais ni Climb na magkaroon ng gayong lakas, ngunit pinayuhan siya ng duo laban dito. Ipinaliwanag nila na hindi katumbas ng halaga na mawala ang kanyang pagkatao sa paghahangad ng kapangyarihan. Samantala, si Brain ay gumagawa ng gawain para kay Gazef, na nag-iisip na ang ilang sariwang hangin ay mas mahusay na ibalik ang lalaki sa kanyang dating sarili. Habang papunta siya sa lungsod, dumaan si Brain sa isang pulutong ng mga tao na nanunood sa grupo ng mga lasing na lalaki, na umaatake sa isang batang lalaki dahil sa simpleng pagkabangga sa kanila. Kasabay nito, dumaan din si Climb sa parehong lugar ngunit hindi tulad ni Brain, gumagalaw siya upang itigil ang bagay na yon. Ang grupo ng mga lalaki ay hindi natakot kay Climb, at ipinagpatuloy ang kanilang pag-atake, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, isang lalaki na nagngangalang Sebas ay nasa malapit din. Pinagmamasdan ni Brain si Sebas, na mabilis na gumagalaw sa karamihan at niresolba ang usapin sa isang suntok. Habang lumalayo si Sebas, sina Climb at Brain, na parehong inspirado at humanga sa mga kakayahan ng lalaki, ay magkahiwalay na sinusundan ang butler sa isang eskinita, kung saan masigasig na humiling si Climb kay Sebas ng isang mabilis na aralin sa lakas. Nakikita ni Sebas na mapagkakatiwalaan si Climb at binigyan siya ng aral, kung paano madaig ang takot sa kamatayan. Pinupuno ni Sebas ang mga pandaman ni Climb na may layuning pumatay. Isang aura ng kadiliman na nananaig sa lahat ng kanyang emosyon at ginagawa siyang walang damdamin. Naghagis si Sebas ng isang nakamamatay na suntok na malamang na makapatay kay Climb, ngunit ang bata ay umiwas sa huling posibleng pagkakataon sa pamamagitan ng pagtagumpayan sa kanyang takot sa pamamagitan ng pag-iisip kay Renner.
Si Brain, na nasaksihan ito sa paligid ng sulok, ay nakumbinsi sa pamamagitan ng kakayahan ni Climb na pagtagumpayan ang matinding takot, na ipinapakita ang kanyang sarili, pati na rin ang paghiling na matuto rin mula kay Sebas. Gayunpaman, bago makapagbigay ng isa pang leksyon si Sebas, 5 asasin mula sa Eight Fingers Gang ang nagpakita. Pinabagsak ni Sebas ang 3 sa kanila habang ang 2 ay hinarap ni Brain at Climb. Sa pagbagsak ng kanilang mga umaatake, gumamit si Sebas ng isang kasanayan upang madaling tanungin ang isa sa kanila kung saan mahahanap si Succulent at ang Eight Fingers. Ang trio ay kumilos ng magkasama dahil sa isang malaking paggalang sa isa't isa, at kumilos upang sirain ang Eight Fingers sa kabisera ng Reestais. Tumungo sila sa brothel ni Succulent, ang parehong lugar kung saan iniligtas ni Sebas si Tuare. Dumating sina Sebas, Brain at Climb sa brothel at gumamit ng 2 entryway, ang pintuan sa harap ng pangunahing brothel, at ang gilid na pasukan sa underground storage area. Pinuntahan ni Climb at Brain ang huling pinto, habang si Sebas naman ang sumusugod sa harapan. Binalaan ni Sebas ang 2 na kung kinakailangan, papatayin niya ang oposisyon sa loob kung mapipilitan siya, na may pagkakaunawaan silang 2. Hinihiling lamang nila na mahuli ang mga pinuno ng Eight Fingers na sina Crocodile at Succulent. Madaling tinanggal ni Sebas ang bakal na pinto at pinabagsak ang mga gwardya, at naabutan niya ang constable, si Stephen Havish, na walang awang inatake ang isang aliping babae para sa kasiyahan. Sinampal ni Sebas si Stephen sa isang madugong estado, at pagkatapos humingi ng awa ang constable gamit ang pera, napagpasyahan ni Sebas na hindi siya karapat-dapat sa buhay at sinipa siya sa kalahati. Itinigil ni Brain at Climb ang kanilang pagsalungat, at nakahanap ng trapdoor na humahantong sa underground storage. Habang nag-scout si Brain ng mas malalim at si Climb ay nakatayong nagmamasid, dumating sina Crocodile at Succulent sa isang nakatagong daanan sa harap ng batang mandirigma. Ginagamit ni Succulent ang kanyang illusion magic para masaktan ng husto si Climb, hanggang sa bumalik si Brain at natalo siya gamit ang kanyang God/Slash technique. Matagumpay na nahuli ng 3 ang 2 sa Eight Fingers at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Bumalik si Brain sa tahanan ni Gazef at naghapunan ang 2 na tinatalakay ang pag-unlad ni Climb at ang pangalan ni Shaltir. Bumalik si Sebas sa manor na sinalubong ni Solution sa kanyang Pleiades attire, na sinasabi sa kanya na si Ains ay nasa susunod na silid na naghihintay na makipag-usap sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, tinipon ni Zero ang natitirang mga miyembro ng Six Arms para patayin sina Sebas, Climb, at Brain dahil sa pagkontra sa kanila. Si Ains, sa totoo lang ay si Pandora's actor na nakadisguise, ay nag-imbestiga sa posibleng pagtataksil ni Sebas, kasama sina Demiurge, Victim, at Cocytus bilang mga saksi. Inutusan niya si Sebas na patayin si Tuare upang kumpirmahin ang kanyang katapatan. Ginawa ni Sebas ang hiniling ng kanyang master, ngunit ang kanyang pag-atake ay hinaranggan ni Cocytus. Ang lahat ng ito ay pagsubok. Binabati kita Sebas, isa kang maswerteng lalaki. Dumating ang totoong Ains at narinig ng Overlord ang buong pangalan ni Tuare na napagtantong kapatid siya ni Ninya, ang Magic Girl mula sa Season 1, mula sa crew ng The Sword of Darkness. Yung tragically na kinatay. Mukhang nagkataon lang, na ang babaeng gustong iligtas ni Ninya ay iniligtas ng isa sa mga tauhan ni Ains. Sa pakiramdam na nabigyan niya ng hustisya ang kaluluwa ng kawawang babae, hinayaan niyang tumira si Tuare sa kanila sa kahilingan ni Sebas na maging pansamantalang kasambahay. Bumalik sa Royal Palace, nagkita sina Renner at ang Blue Rose para talakayin ang mga pagsalakay sa Eight Fingers. May isang malaking problema, ang hukbo ng hari ay walang sapat na mga tauhan para harapin ang buong pagsalakay. Ang isang internasyonal na gang ay talagang mas may pondo at mas maintain kaysa sa hukbo ng hari. Nasa problema ang bansa. Gayunpaman, ang prinsesa na si Renner ay matalinong pinagtagumpayan na pilitin ang kanyang kapatid na si Raven na ipahiram ang kanyang pribadong hukbo sa sabay-sabay na pagsalakay ng Eight Fingers. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagkuha ng mga materyales, o linawin natin, ang pagtapos ng buhay ng mga tao para kay Demiurge, bumalik sina Sebas at Solution sa asyenda, at nalaman na si Tuare ay nawawala, at nakakita ng isang tala mula sa Six Arms na hinahamon si Sebas para sa kanyang kalayaan. Ipinaalala ni Solution kay Sebas ang mga salita ni Ains, at nagmensahe sila sa kanilang master ng sitwasyon. Gayunpaman, abala si Ains sa isang adventure mission bilang si Momon. Ang ating bida ay nagtatrabaho araw at gabi upang kumita ng pera para sa pagpapatakbo ng isang bansa. Tinawagan ni Ains si Albedo at inutusan siyang magpadala ng reinforcement para tulungan si Sebas sa pagsagip. Bagamat nag-aatubili si Albedo na pakilusin ang mga puwersa ng Nazareth para sa pagtulong sa isang tao lamang, wala siyang pagpipilian kundi ang tuparin ang kagustuhan ng kanyang master. Nagpadala si Albedo ng puwersa para kay Sebas na nag-utos sa lugar na sirain ang Eight Fingers. Dumating sina Demiurge, Mare at Shaltir upang tulungan si Sebas sa pag-rescue. Ang buong plano ay hindi lamang gaganap bilang isang rescue para kay Tuare, ngunit magkakaroon din ng isang nakatagong benepisyo para sa Nazareth. Pagkaalis ni Sebas, inilatag ni Demiurge ang plano para sa kanyang Operasyon Gehenna, kina Pleiades, Mare, at Shaltir.
Samantala, sa Royal Encampment, sina Climb at Brain ay nakipagtulungan sa dating adventurer na si Lockmere upang salakayin ang isa sa mga kilalang Eight Fingers base. Doon ay nakakagulat na nakatagpo nila si Sebas, na pinapunta ng Eight Fingers sa parehong base, o talagang ang Six Arms. Nang nakatagpo ni Sebas ang 4 na miyembro ng Six Arms, tumatagal lang siya ng ilang segundo para tapusin sila at ang mga nakapaligid na customer. Iniulat ni Solution na wala si Zero sa mga parokyano. Sa ibang lugar sa Hilma, isa sa mga tirahan ng pinuno ng Eight Fingers, nagising siya na nakita niya ang kanyang tahanan na nakakulong sa mga palumpong. Nandoon si Mare na naghihintay na magising siya, at nang nagising siya, binali niya ang kanyang binti upang kaladkarin siya palayo, naiwan si Entoma upang ubusin ang laman ng manor. Habang si Entoma ay nagmemeryenda sa isang bahagi ng katawan ng tao, si Gagaran ay nagkaroon ng pagkakataong makaharap sa kanya at nakipaglaban sa Bugmaid, sa pag-aakalang kasama niya ang Eight Fingers. Dumating ang mga miyembro ng Blue Rose na sina Tia at Evil Eye, at sama-sama nilang dinaig at tinalo si Entoma. Bago magawa ang pantapos na atake, ang Bugmaid ay iniligtas ng isa pang demonyo, si Joldebath, na talagang si Demiurge, ngunit huwag nating ibunyag ang sikreto sa mga kawawang Blue Rose adventurer, at dinala sa kaligtasan. Pagkatapos ay bumalik ang demonyo, at sa isang iglap, sinira si Gagaran at Tia gamit ang kanyang demon skill, ang Hellfire Wall. Walang magawa si Evil Eye kundi panuurin ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob na sugurin ang demonyo, ngunit biglang lumitaw ang isang madilim na figure sa kanyang harapan at pinigilan siya sa pagtapo ng kanyang buhay. Dumating na si Momon. Si Evil Eye, nang marinig ang tungkol kay Momon at ang kanyang mga gawa, ay humiling ng tulong kay Momon upang talunin si Joldebath. Hindi nakakagulat na sumang-ayon ang magiting na adventurer. Lahat ito ay bahagi ng isang plano. Pinatunayan ni Momon ang kanyang sarili na kapantay ni Joldebath, habang ipinagtatanggol si Evil Eye sa parehong oras. Nasaksihan ang gayong kadakilaan sa harap ng kanyang mga mata, tila nagkaroon ng romantikong damdamin si Evil Eye para kay Momon. Seryoso ka ba dyan, ate? Ang iyong mga kaibigan ay literal na nasunog sa isang malutong, parang ilang minuto pa lang ang nakalipas, maaari mo bang ihinto ang paglandi kahit minsan? Pagkatapos ng ilang sandali ng sparring, tuluyang umalis sa laban si Joldebath, na nagsasabing naghahanap siya ng isang bagay sa loob ng lungsod, at babantayan niya ang rehiyon kung saan naroroon ang item. Habang gustong sundan siya ni Evil Eye, nagpa siya si Momon na huwag. Nagsisinungaling siya na sa kabila ng mukha silang patas sa labanan, talagang nagpipigil si Joldebath kaya maaaring mas malakas siya kaysa sa kung anong pinapakita niya. Samantala, sina Brain at Climb at isa pang dude na may pangalan na Lockmere, ay nag-escort kay Tuare, o sa tingin at nalinlang lang sila na si Tuare iyon, ay nalaman ng nakatagpo nila si Zero, na hinahamon si Brain na makipaglaban. Magkasama, nagtagumpay sina Lockmere at Climb na talunin si Succulent na disguised bilang Tuare, habang sina Brain at Zero ay nagpapatunay na pantay na tugma. Si Sebas, pagkatapos iligtas ang tunay na Tuare, ay naglibot at nadiskubre ang laban. Hindi makapaniwala si Zero sa sinabi ni Sebas na ang Six Arms ay napatay lahat. Galit na galit, tinalikuran ni Zero ang kanyang pakikipaglaban kay Brain at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Sebas, na hinarap ito ng hindi kumikibo. Tinapos ni Sebas si Zero sa isang dropkick. Talagang maangas. Pagkatapos ay umalis ang butler kasama si Tuare, na nangangakong ibabalik ang utang niya kay Climb at Brain para sa kanilang tulong sa kanyang pagliligtas. Isang bilog ng apoy na nilikha ni Joldebath ang lumabas sa loob ng lungsod at nakikita ng lahat. Inayos ni Princess Renner ang mga adventurer at ang mga sundalo na pumasok sa ring at patayin ang mga demonyong naroroon sa loob, habang sinusubukan ni Climb, Brain, at Lockmere na iligtas ang mga mamamayan. Habang sina Momon, Nabe, at Evil Eye ay sumugod sa gitna upang labanan si Joldebath. Ang matalinong prinsesa ay nagnanais na gamitin ang mga adventurer at sundalo sa malaking panganib na halos walang laban, habang ang grupo ni Momon ay gumagalaw upang patayin si Joldebath. Tama, hindi siya ang iyong karaniwang uri ng prinsesa ng Disney. Magdudulot ng malaking gulo ang babaeng ito mamaya. Kumilos ang mga nagsama-samang adventurer upang iligtas ang mga nahuli na sibilyan sa residential sector, habang pinipigilan ng mga Royal Guard ang isang alon ng mga demonyo hanggang sa dumating sina Momon, Nabe at Evil Eye. Sa lahat ng kaguluhan, si Brain ay napansin ang nakadisguise na si Shaltir. Bigla siyang natigilan, ngunit naalala niya na maaaring ito lang ang pagkakataong tubusin ang kanyang karangalan at mabigyan din ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan na manalo. Hinahamon niya si Shaltir para bigyan ng oras ang mga kasama niya para makatakas. Si Shaltir ay hindi masyadong nasasabik na makipaglaban sa isang mahina at lumapit sa kanya na may parehong board na saloobin tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Brain na putulin ang kuko ni Shaltir gamit ang fourfold slash of light. Si Brain, bilang isang simpleng tao, ay tinatanggap ang maliit na gawain ito bilang isang tagumpay laban sa kanyang kalaban at masayang umatras habang siya ay distracted. Nakahanap si Brain, Climb at Lockmere ng isang bodega ng mga sibilyan at nahaharap sa mga taong nagsusumamo para sa kanilang kinuhang mga mahal sa buhay.
Habang nakatagpo ni Momon, Nabe, at Evil Eye si Joldebath, nakita nila ang kanyang 5 masked demon maids. Habang pinangangasiwaan ng mga babaeng adventurer ang mga katulong, nilalabanan ni Momon si Joldebath. Ang labanan sa pagitan ng pinakamalakas ay nagdadala sa kanila sa isang abandonadong gusali kung saan sa wakas ay mabibitawan na nila ang kanilang acting. Sina Demiurge at Ains ay nag-uusap ng pribado para pag-usapan ang buong plano ni Demiurge. Ang lahat ng sisi ay dapat ibigay kay Joldebath, upang mapalakas ang katanyagan ni Momon. Sa ganoong paraan, makukuha nila ang lahat ng tao, pati na rin ang pagpapalago ng reputasyon ni Momon. Sa kabilang banda, habang nakikipaglaban si Evil Eye, isang nakatagong si Nab Errol ang mahinahong nakikipag-chat sa 3 sa kanyang mga kapatid na babae. Habang nagbibigay si Mare ng senyales ng lindol, bumalik ang mga katulong sa kanilang mga tungkulin. Si Evil Eye ay muling pinagsama kay Nabe, at si Joldebath ay itinulak ni Momon sa eksena. Nanawagan si Joldebath ng pag-urong, at natapos na ang kaguluhan. Ang mga adventurer at mga sundalo ay nagtitipon at nagpupuri kay Momon bilang isang bayani ng kaharian. Sa ibang lugar, nahuli ni Aura ang natitirang mga pinuno ng 8 Fingers at ginawa silang mga alipin ni Ains Olgaun. Sa Baharuth Empire, ipinaalam ni Fluther Peridine kay Emperor Jerk Nivrun, na habang iniimbestigahan si Ains Olgaun, na pagpasyahan niya na ang Magic Caster ay mas malakas o katumbas ng kanyang antas ng mahiwagang kapangyarihan. Habang nagnanais na makilala ng personal si Ains, inutusan ni Jerkniv si Fluther na imbestigahan din ang Adamantite adventurer na si Momon. Ayan na para sa Season 1 at 2. Kung ang video na ito ay makakuha ng 3,000 likes, alam kong gusto nyo rin ang anime na ito, itutuloy ko ang Season 3 at 4, salamat sa panonood.